Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maliit na lang daw ang mundong ginagalawan ngayon ng mga loyalista ni Nur Mizwari na lumusob at nanakop sa ilang barangay sa Zamboanga City. 10 araw na ang nakakaraan. Kanya-kanyang takas na raw ang mga rebelde. Sa eksklusibong video, makikita ang puwersang nag-aabang sa mga rebelde na pupulasan patungo sa karagatan. Nasabat din ang mga bangkang gagamitin daw sana sa pag-eskapo ng mga rebelde. Gayunpaman, hawak pa rin ng MNLF hanggang ngayon ang may 21 bihag. Mula sa lungsod ng Zamboanga, nakatutok live si June Veneracion. June! Well, Mike, pangunahing misyon ng Navy ang maglatag ng naval blockade para mapigilan yung pagtakas o di naman kaya yung pagpasok ng mga reinforcement nitong mga rebeldeng MNLF dito sa lungsod ng Zamboanga. Kaya ngayon papatakas na raw ang mga rebelde, hinaharang sila ng Philippine Navy. Sa kanan ng bahay, kanan niya. Nasa bundok na sila. Fire! Nasa kalahating oras na palaban ng Navy kahapon nang pigilan nila ang tangkasan ng pagtakas ng mga rebeldeng MNLF mula sa isang coastal barangay ng Zamboanga City. Nasa bundok! Sa bundok! Yung kanan ng bahay, yung bundok na yun. Sige, malapit! Sige, fire! Pataas! Pero ang mga putok mula sa mga barko ng Navy, tinatapatan ng ganti mula sa mga rebeldeng nagtatago sa mga bakawan. Observe! 50 caliber! Sigalan! Ito, tumakbakan na. Yung blow, ang tirahin, yung blow. Isa sa mga pwedeng takbuhan ng mga rebeldeng MNLF kapag nakalusot sila sa naval blockade ay ang kalapit na probinsya ng Basilan. Nung binigyan kami ng go signal to fire warning shot, para malaman namin kung ano yung reaction nila, na immediately nag-retaliate sila at tumama sa dagat, tumama yung mga bala nila. Sumama kami sa clearing operation ng Naval Special Operations Group ngayong araw. Dito nasabat ang malaking bangka ng mga rebeldeng MNLF. Ang bangka na ito na pwedeng pagsakyan ng 50 katao ay ginamit umano ng mga loyalista ni Nur Mizwari sa pagpasok sa Zamboanga City mahigit 1 linggo nang nakalipas. At ito rin daw ang gagamitin sana sa kanilang pagtakas ngayong naiipit na sila ng tropa ng gobyerno. Ang primary mission natin dito, kung i-compare natin sa land, yung sa land kinukordon nila yung area, dito naman sa dagat is kinukordon natin yung dagat for possible exit nila. Pero may isang bangka na naiwan sa dagat ang hindi pa rin malapitan ng Navy dahil baka may bomba raw sa loob. Iniwasan din ng Navy na makalapit ng todo sa baybayin. Hindi kami gano'ng lumalapit sa shoreline kasi baka may mga 60 pa dyan, so pwede kaming i-ambush. Para mas lalong makasiguro na hindi makakalusot ang mga kalaban, pati mga sakay ng maliliit na bangka ay hinaharang din para maimbestigahan. Ito yung ginagawa ngayon ng mga special unit itong Philippine Navy. Ang mga maliliit na bangka, yung may sakay, ay hinihinto nila, ini-inspeksyon yung mga sakay para makasiguro na yung mga lumalabas at pumapasok dito sa lungsod ng Zamboanga ay hindi mga miyembro ng rebelding grupo ng Moro National Liberation Front. Pagkatapos ito, pag cleared na sila, pinapabayaan na silang pumunta kung saan man yun kanilang destinasyon. Pati cellphone ay masusiring tinitignan. Sir, anong purpose nun? Bakit kailangan i-check yung cellphone? Para malaman natin sa contact number nila at saka sa mga messages kung may mga naiiwang mga mensahe galing sa kalaban.
Ang mga residenteng muntik na maipit kahapon sa bakbakan sa malaking barko muna ng Philippine Navy na Malagi. Ito ang kanilang pansamantalang tirahan. Ang Navy ang nagpapakain sa kanila. Usapan namin, kinuha namin sila rito sa barko para at least for them, para ma-safety sila sa isang lugar. Ayon sa AFP, clearing operation na lang ang ginagawa ngayon. Pero wala pa rin kasiguruhan na hindi na masusundan ang bakbakan. Mel, kung naka-alert itong Navy kapag umaga, talagang mas todo alerto sila kapag sapit ng gabi dahil doon daw mas marami ang mga rebelding MNLF na nagtatangkang lumabas dito sa lungsod ng Zamboanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jude Veneracion.